God's Day 1 by 1. Good day to all the Walastics, Plastics, and Epals out there. Kumusta na po kayo? So, Epalasticon at your service. So, for today's vlog, ang naisip ko naman ay yung recording ng aming choir. So, mga recording ito ng mga nakalipas sa panahon. At naisip ko na i-share sa inyo. And you'll be the judge. Pero ano lang po ito, parang amateur recording of all the mass songs, Tagalog mass songs na aming ginawa previously. And this is by the Amazing Grace Choir. So just a background on my choir involvement. Kumbaga, actually on my singing hobby. Bata pa lang ako, elementary pa lang, na-share ko yun in one of my vlogs about my elementary years. Bata pa lang ako, alam ko na mahilig na akong kumanta. Then grade 1, that's what I remember, na sa Mr. and Miss United Nations, kumbaga one of our production number is to sing as a group. And I don't know kung tama ako na pagkakaalala na We Are the World, yung kinanta namin during that time. At parang naalala ko na todo bigay ako sa pagkanta. Pero parang I don't know kung may nagsabi sa akin directly or na-overheard ko from someone na parang hindi daw maganda yung boses ko. So kaya I stopped singing after knowing that. Kaya nung elementary, ako po ay isang mananayaw. So yun. So dancer po ako ng elementary, folk dancer. Yeah. So doon po kami nakilala sa Area J Elementary School. So that is in GMA Cavite. Then high school, third year high school, doon ako nagkaroon ng mga tropa. That is in Victorious Christian Montessori, also in GMA Cavite. Nagkaroon ako ng mga tropa na mga mahuhusay or mahilig kumanta. Kaya doon ko na-rediscover aking singing talent. At na-develop na siya after that, especially nung nag-join sa SFC, so that is Singles for Christ, again in GMA Cavite. At naging part ng music ministry at yun. Doon na nag-evolve yung aking singing talent. And naalala ko pa nung elementary ako, pag uma-attend ako ng misa, naririnig ko yung choir at sobrang appreciated ko the way they sing. Especially, ang naalala ko doon yung isang soloista, soprano siya, na sobrang ganda ng boses. Alam ko, she's belongs to Aroa family. So, doon, kumbaga parang doon pa lang na-attract na ako into joining the choir. Then, in college, nung nagkaroon ng project sa religious education, that is one of the subjects we have in college, na nirequire kami to join a parish or a church activity. Kaya, ang unang pumasok sa isip ko noon is to join the choir and be part of the choir. Pero napangunahan ako ng hiya. Siguro dahil nasa isip ko pa rin that I'm not good at singing. And during that time, opening nga yung CLP ng Christian Life Program of the Singles for Christ. At the age of 18, doon ako na-join. So yan, lahat ng information na ito ay maririnig nyo or makikita nyo sa mga previous vlogs ko. Then, so yun. So, with the help of the community, the Singles for Christ, doon ako na-open na mag-join into choir singing. Then, bumuo kami ng choir sa community. At we actively served in the parish, also in GMA Cavite, so that is Holy Family Parish Church. Then, parang nung kalaunan, nag-audition ako sa isa sa mga magandang choir sa simbahan namin, and that is the Parish Youth Choir. And they changed it to a more sensational name, kumbaga, parang makatawag pansin na pangalan ng choir. So that is Coro Sacra Familia or Sacra Coro Familia. Coro Sacra Familia. So that is Holy Family Choir. I think that is the Spanish name, translation of the Holy Family Choir. So it's Coro Sacra Familia. At yun, so nag-audition ako sa choir na yun at
yun, natanggap naman. So, ang na-assign sa akin na boses is tenor. Kaya yung training ko somehow is in line with a tenor voice. Pero nung elementary ako, naalala ko na yung boses ko daw, sabi ng teacher ko, music teacher ko, is sa bass. Kaya parang doon ako na-join sa bass. Elementary, then high school, alam ko doon pa rin ako na-involved sa bass na boses. Pero later on, sa tenor na yung aking involvement. So ayun, so doon lahat, yun yung journey ko with my choir singing, and nung napunta sa Qatar, ganun din, isa sa mga nasamahan kong group doon is choir, and that is the Sacred Heart of Jesus Choir. At doon, actively serving sa choir. At doon na nag-umpisa, at yun nga, naging member later on ng Amazing Grace Choir. At yun, itong recording again na ipaparinig ko sa inyo or share ko sa inyo are ilan ng songs na? Parang 4 or 5 songs yung share ko sa inyo na green up kong recording from one of our members. And ayun, so hopefully mag-enjoy po kayo. So I'll be making one vlog per song para at least papadami ng vlogs, and hopefully po ay mag-enjoy kayo as you listen to all our versions of this mass songs or Catholic songs. So, and also naalala ko rin pala na nung bata pa ako, or ever since na familiarize ako about choir singing, at iniisip ko ngayon habang nag-iisip na gumawa ng vlog, kung ano yung naaalala ko na gusto kong mass songs na kinakanta namin. And I remember one Tagalog na talaga nag-stand out sa isip ko, and one English song. So one Tagalog song is yung Pagsibol. I don't know kung bakit sobrang gusto ko siya. Siguro ang ganda ng harmony, then the voicing na narinig ko, kaya sobrang nagustuhan ko siya. And yung English song is yung How Lovely Is Your Dwelling Place. At naalala ko na parang kinanta namin to as salmo during a wedding, kaya talagang tumatak din siya sa isip ko. So yun, so those are my top most favorite Catholic mass songs na naisip ko ngayon. So Tagalog is Pagsibol, at sa English naman How Lovely Is Your Dwelling Place. So isa rin pala sa naalala ko, before, parang sobrang na-amaze ako sa mga nagsa-second voice. So later on, na-develop siya sa akin. So I can't recall kung kailan siya nag-umpisa. Pero parang sobrang nahasa ako in doing the second voice nung nasa Doha, Qatar pa, with the Sacred Heart of Jesus Choir. Kasi during that time, nung napunta ako doon, wala sa amin masyadong nagtuturo on the voicing. Kaya parang na-force kami to do the second voicing, especially as tenor, since yun nga yung training ko back in the Philippines. So hanggang na-develop siya at nadala hanggang sa community, the Singles for Christ, at doon na talaga nahasa yung second voice, at parang naging ko na siya, parang naging normal na sa dugo ko or sa katawan ko, na every time na makakarinig ako ng kanta is nakakaisip ako ng second voice, and normally one note higher lang naman. So hindi naman siya yung sobrang complicated na voicing, one note higher lang normally. At ayun, sa awa ng Diyos, tumutugma naman yung second voice doon sa mga nilalapatan ko ng mga kanta. So yun, so that's about second voice. So going back, and another communion song is Awit ng Paghahangad. Words and music by Charlie Senzon, and the choral arrangement is by Renato Hebron. And though hindi rin po namin ito na perfect the way na ginawa yung choral arrangement, pero yun nga, since yung iba sa amin is marunong mag second voice, kaya somehow gumawa kami ng sarili namin arrangement in terms of the second voice, especially with this recording, since nireview namin yung kung paano namin siya kinakanta before, at may mga nabago na second voice, at may mga dinagdag kami para yun yung kasing narinig namin na parang mas ikagaganda yung song. Kaya ayun, nilapatan namin ng slight second voice na amin, na kami yung gumawa. So yeah, sa Awit ng Paghahangad or Psalm 63. O Diyos, ikaw ang laging hanap, loob ko'y ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring iaalay. Pinita ko'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay. Sa dilim ng iyong mga pakpak, maawit akong maulalang. Aking kaluluwa'y kumakapit sa iyo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo. Magdiriwang ang hari ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangakong galakyaong makakapal. Ngunit ako'y ikaw habang naghihintay, katapulong mo sa tuwin ay taglay, sa dilim ng iyong mga pakpak, maawit akong maulalang. So that's awit ng paghahangad. So the way that I understand it, parang it's longing for God. So paghahangad sa presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kumbaga parang sinasabi dito na we are nothing without God. So kailangan natin yung kalinga, paggabay, pagmamahal ng Panginoon so that we could live our lives. Ganun po yung pagkakaintindi ko. So, at ngayon ko lang din po siya na-appreciate. So yun. So yun po yung mga songs na aking i-share sa inyo, our recordings. And again, this is recordings of the Amazing Grace Choir or AGC. And I hope na mag-enjoy po kayo in our version, in our rendition. Ikaw ang naging
Again, this is an amateur recording of our songs. At hopefully, ay mag-improve po kami later on sa pag-record at especially yung pagkanta namin at tunay na mga paglingkod sa Panginoon as we do our service through the choir. So that's it for me now. So Epilastic Con will now be ending this vlog. So God bless everyone. God bless all the Walastics, Plastics, and ML Southern.